So mga kakupelas, good morning! Nandito na kami sa Peraman. Nakarating na kami. Same port pa rin po. Yeah, same port. Same, ano ba to? Yung place kung nasaan yung maliit na yate nila. Doon oh. Then here, woo! Malaking yate. Ayan, so nire-ready na nila yung bubuhat sa boat. So ayun, yung kulay yellow na yan, dyan sasakay yung yate namin. Ayan, kita nyo yung kulay yellow dyan, mga kapelas. Dyan po pupunta ang yate. Yan po ang bubuhat sa yate. Then after that, gagalaw or yung kulay yellow na yan, dadalhin itong yate sa place kung saan gagawin or i-repair. Ano po? Ay! Maulan! Ayan, dyan nila tinali yung mga boat. Diga. Paano ba yan? So, yan, inaayos pa kasi bumababa pa lang yung yung tali. Kaya hindi pa pwedeng dalhin. Yan po yung kulay yellow na yan na may mga gulong. Diyan, ayan, tignan nyo naman, kita nyo yung mga malalaking tali. Doon nila, yan yung sasalo sa yate. Pag nasalo na iyan, tataas uli ang lubid, ang mga tali, para maitaas itong yate. At mailagay doon sa may semento. Yan po. Ganyan dinadry dock ang mga yate. So, ayun mga kapupelas, kita nyo yung boat na yan, yung kulay gray. Yung kulay gray na yan, sa Espanapulos Group sabi niya, nakabitin na yung yate. Nakatry dock rin yan. Pero nakabitin pa. Siguro wala pa yung mga gamit na yan ilalagay sa baba. Yung magpapatong. Kaya nakalambitin pa. Okay, so ayan mga kapupelas. Papasok na kami sa may kulay yellow. Sasakyan na mag-aakyat or magtataas. Nandito na kami. Nandun yung mga tali. Tignan nyo. Ayan. Ayan yung mga tali na tawag dyan, bubuhat sa yate. Pero ito, pupunta pa, papagitna pa rin. Kasi nasa harap siya eh. So papagitna pa ito. Yan, lalaki no. Tapos mamaya yan, lalakad. Bubuhatin po mamaya ang yate. Tinatali lang muna. Yan. Dito sasakay. Yan po mag-dry dock. Yan, dito po yan. Tapos mamaya, yan, i-aakyat na.
laki ng gulong. Laki po ng gulong. Kunti pang mabangka, wala pang masyadong nag-dry dock. Ayan, yung isang crew namin, basang-basa sa ulan. Na ulan kasi. Ayan po. Basang-basa sa ulan. Saan nilalagay yung ano? Hindi pa sila nakaayos kung saan ipapatong? Ayan. First time ko po kasing makakita kung paano i-dry dock ang isang yate. Kaya sabi nila, ignorante daw ako. Aba. Matagal akong nagpupunta sa part dito sa Perama kasi may mga part-time din ako dati dito ng mga yate na nililinisan. Pero ngayon lang kasi ako nakakita mismo personally kung paano i-dry dock ang isang yate. Marami akong nakikita sa video pero iba pa rin yung as in talagang kita mo siya. Yung ikaw mismo, yung personal na nakikita mo. Tapos ako pa, nakasakay pa ako mismo dito sa yate na i-dry dock. Kaya sabi nila, ignorante daw ako. Never mind. Ganyan lang naman talaga eh. Diba? So, ito po yung magbubuhat, mag-aangat mamaya sa yate namin. Yan po. So, bale ito, papagitna pa siya kasi nandito lang siya sa may harapan eh. Kaya papagitna pa ito. At doon sa gitna, i-balance nila yun. So, nandito pa lang kami kasi inaayos pa nila yung yung mga gamit kung saan ipapatong yung yate. Yung sabi nila mabilis lang daw. Naulan na. Iterasi. It's okay. Yung isang yate namin na maliit, ayan dyan sa kabila. Ito yung black na yate na yan, dyan. Lampas ng yelo, may isang black na yate. Tapos, may yung susunod na yate. Yate din ang amo namin yun. So, naka-dry dock pa din. Hindi pa tapos. Ginagawa pa lang. Or may inaayos pa. Pero yun ay, ano yun, for sale na yun. Kaya pinapaayos lang mabuti ng amo kasi bebenta na. Ayun, say hi! Nagbi-video din eh. Nagbi-video din sa taas. Oh. Mag-hi ka naman sa ating vlog! Ayan po. Ayun, siya yung nagsabi sa akin na ignorante daw ako. Tinagano, anong magagawa ko? First time ko magkakita na ganito, in person pa. Diba? Marami akong nakikita sa mga internet, sa mga videos, pero ngayon kasi, as in talaga na personal kong nakikita. At kasama pa ako. Kasama pa. Nakasakay pa kami mamaya, nabubuhatin. Ay, gayon. Ako'y natutuwa lang, guys. Natutuwa lang ako, mga kapelas. Kasi it's my first time. New experience po. So, happy lang. Be happy. Ayan siya. Okay, so kami uuwi mamaya. Hindi namin alam kung anong oras kami uuwi. Babalik kami sa aming port sa Marina Zea sa Piraeus. Pero kami magtataksi na. Buhay ng seafarers, mga kapapela. Ganito talaga ang life ng mga mandaragat. Mahirap din, masaya, na mahirap, na maganda. Tapos sobrang saya kapag sumahod ka kasi medyo okay ang sweldo. Pero pag trabaho, hindi naman sinasabing mahirap pag trabaho, kaya lang syempre normal na yon kasi nga trabaho natin, di ba? Kaya ito nga pinasuhan nating trabaho eh. Kaya huwag tayo magreklamo. Bawal magreklamo. Ito nga ginusto nating trabaho, di ba? So kailangan nating
pagtiyagaan at saka mahalin. Kasi dito tayo kumukuha ng pang-araw-araw natin at para sa pamilya natin sa Pilipinas. Kaya huwag tayo magreklamo. Hindi naman sa ako'y nagre-reklamo. Kaya lang, syempre, minsan, hindi mo rin maiwasan, lalo na kung pagod ka. Diba? So, parte yan ng buhay. That's normal. Tignan niyo yung bundok, guys. Talagang makulimlim. Grabe. Rain or shine talaga. Kasi time is cold. Kailangan ng madala ang yate dito para maayos na. Hello, Beshi. Good morning. Daytoy ti kunak nga machine nga pangingato da kadetoy. Pagisang at da kadeti boat. Dato yung sinambanger deta. Na tababa. Detoy kunak nga taling nga dadakkel malalapat nga taling nga isuti magawin. Sinambanger da Beshi. Daytoy ti kunak nga pangir na tambeshi. Detoy tayo ti makina detoy nga pangisang atda nadadaalan datoy datapuraw nadataklan di kalman iso nga haanda nga nai nga to handa na isang nga to yan di di ko na da kami pala 20 danom hampay na inga to kasi nagdadael da ito na machine. Dato ingato dan to then dato ito nadadit pilid na tumara ito kastan pandan to ipandijay pangi kandan kastan to tilangan ng besin kasi na kadeta at to ti kay kayo di nga kwa pagipatayan da kastan to ti style na